Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Okay, welcome sa ating programang 101. Andito pa rin sa ating sa Laguna TV. Ibig sabihin, kamusta po mga kababayan natin? Ingat-ingat po maguglas ang kalsada. Pag sinabi ko po diyan, siyempre nandiyan po kami kay Board Safety and Legislative. Ayun po yung Legislative. Kamusta po ang relasyon niya sa akin? Alam nyo, lahat po na naglalaban-laban, sa politika lang mo yan. Isa lang ang pangarap niyan, maglingkod ng tapat at mahusay sa ating bayan. Sino ang mas pinagkakatiwalaan? Okay, welcome back sa ating one-on-one at kanina pinagmamalaki ko na sabihin na bisita ko ang dating Vice Governor ng lalawigan ng Batangas. Susi rin ito ng tuloy-tuloy na pag-unlad ng lalawigan ng Batangas. Alam mo yung Laguna at Batangas, magkaduksong ang bitukan yan. Bago kayo pumunta ng lalawigan ng Alae, ay ba itadaan muna kayo din sa lalawigan ng mga gwapong, mga simpatikong kababayan ni Dr. Jose Rizal. At siyempre, ito'y angka ng ating bayani. Alam mo yung kanta ng Batangasin, kasama yung apelyido nila doon. Mabini, Recto, Mabini, Laurel, Recto, Jokno, Kalaw. Good morning, kagalang-galang. Ano ba tatago sa'yo? Boss Ricky? Ricky, just Ricky. Ricky is enough. Good morning. Good morning, Chris. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Laguna, magandang umaga po sa inyo lahat. Magpapasalamat po muna ako na ako'y naimbitahan ninyo itong umaga nito. Kamusta po si Ricky Recto ngayon? Okay naman. I'm fine. Excited. Masaya. Tumataba ng konti, napapasarap. Alam niyo naman tayo mga politiko, pagdating ng halalan, the blood is flowing and the excitement is absolutely there. Alam mo, pag sinabing mga Recto, alam natin pagdating sa politika, kumbaga kingpin na yan. At kilalang-kilala mula noon, kinukwento nyo nga yung lolo nyo, and then yung daddy nyo, talagang nasa dugo na ang ano pa meron sa paglilingkod sa ating bayan at ang pamilya Recto na andyan pa? Alam niyo po, una, ayoko sanang gamitin yung salitang kingpin. Ikaw ang gumamit niyan, hindi ako. Dahil wala sa bokabularyo namin yan. No? Ang gusto ko malaman ng ating mga kababayan dito sa Laguna, dahil tayo naman ay mga Tagalog. Hindi ka po, no? Timog Tagalog. Ang gusto po ninyong malaman ay, ang Mamay Claro ay buhat sa Tiaong. Okay. Ngayon ay Quezon, ngunit dati, nung pinanganak siya, 1890, ay Tayabas. Dahil doon, buhay pa si Quezon. Hindi pa nga nagpe-presidente si Quezon noon Di ba? So, kami mga Tagalog. No? Ngayon, kung si Ralph at ako ay medyo naging mistisuhin na, yun ay dahil sa mga lola namin. Ang Recto ay Tagalog, buhat sa Tiaong, Padre Garcia, at Rosario, dahil yan ay mga bayan na magkakatabi, bagamat nahati ng boundary ng Quezon at Tayabas. Ngayon Batangas naman. Why are we in politics? You know, siguro hindi po alam ng ating mga kababayan na ang Mamay Claro po ay kanyang mga magulang ay no read, no write. So, ang tatay ng aking lolo ay halos hindi marunong magbasa at hindi marunong magsalita. Halos gayon din ang kanyang ina. No? And Lolo Claro was the first in the family to learn how to read and write. And as it turned out, the young boy grew up to be a genius. At kinikilala siya pong ama ng saligang batas ng Pilipinas. And so on and so forth. A lawyer, a jurist, a member of the cabinet, and greatly known as a senator with the most nationalist positions taken back then. Ngayon po, ang aking ama naman ay di tulad ng aking mamay. Ang aking ama ay abogado.
mahalaga. Sandaling pumasok sa larangan ng politika, ngunit ang talagang hilig at ang kanyang puso ay nasa larangan ng paglilingkod bilang isang abogado. Kami pong magkapatid, si Senador, si Ralph, na ngayon ay kandidato din sa pagkasenado ulit. At ako, we feel that dahil alam namin kung saan kami nanggaling. Buhat nga sa mga norid-noray na kamag-anak na nagsikap at unang nakapag-aral ang klaro. Ang aking tatay, si Rafael, ay naging tanyag na abogado. Parating pinaalala sa amin ng aking ama nung kami bata pa. You are fortunate, you are lucky that you have the opportunities that you do that most people do not have. At you owe this. Ito'y utang ninyo sa Diyos at sa bayan. Ang rekto ay rekto, hindi dahil sa atin. Ang rekto ay rekto dahil minahal tayo ng mga kapwa nating Pilipino. Kailangan natin isukli sa bayan yan. Dahil kung hindi, parang pa. What for? Why are we here on earth? So I feel, ang aking pakiramdam po, ay ito po ang dahilan kung ba't ako mismo ay nandito sa larangan ng politika. But it's really public service over and above anything else. And if the real question is, why are we in politics? It's because we want to pay back. May inuulit-ulit ng aking ama sa akin nung kami bata pa. For those who are born with more is demanded of you. And I guess that comes from the parable of the talents sa Biblia po. Di ka po, kung yung naalala ang parable of the talents in the Bible. Yes. The bottom line of that parable is for those who are born with more is not just demanded, more is not just expected, it is actually demanded. And so because we were born lucky, at dahil po kami pinganak na swerte, at ibig sabihin ay alatsamba lang naman yan eh. It's just a stroke of luck. Alatsamba, wala kaming kinalaman nung kami pinanganak na ito pala ang mamay ko, ito pala ang tatay ko, ito pala ang pamilya namin, ganoon. Nung kami mga bata, tulad ng lahat ng bata, ang hilig lang talaga yung maglaro. Tama. Ngunit, nung habang lumalaki kami, napansin po namin na medyo iba ang turing sa amin ng mga teacher namin, mga professor namin, etc. They always expected that we would do perfect in school all the time. They always expected in the 90s. They always expected may expectation. Yes! At hindi ko maintindihan yun. Alam nyo, gusto ko ipayuwaring saya. Mas siguro prep grade 1. Naririnig ko sa mga teacher. Sine-check yung mga seat work, mga grades namin. Pag maganda ang grado ko, ang sagot nagbubulungan sila. Pag maganda ang grado, sabi, kaya naman gayan apo ni Recto yan. Sabi ko, sino ba yung Rectong yun? Sino ba yung lolo kong yun? Nung namatay siya, ako hindi pa pinapanganak He died in 1960. I was born in 62. Okay? So, pag maganda ang grado ko, ay dapat laang ay apo ni Recto Pero pag masama ang grado ko, alay, apo ni Recto'y bobo. Ay, walang panalo So then I began to realize there's something special, there's something different. And so I began to ask my father questions. Tinatanong ko sa aking ama, Papa, bakit gayaan? Pag magandang grado ko dahil sa ibang tao,
pag masama ang grado ko, ay kasalanan ko, ay mukhang wala akong panalo. Diga po, tawa lang ng tawa sa akin ang aking ama ng pare. Basta't nasabi sa akin, anak, malalaman mo rin yan kapag ikay tumanda na. Basta't ngayon, mag-aral ka lang na mag-aral ka ng aral. Bilang isang anak, di... Nag-aral na nag-aral. Ano magagawa ko? Okay, alam mo, marami nagtatanong, sabi, ba't hindi kaya bumalik na lang sa Batangas as Vice Governor o nag-Governor na lang si Kuya Ricky? Alam niyo po, una po akong nahalal, 1995. Okay. Ito sa landslide victory. 4-5 po kami lumaban noon. Ipagsama ang boto ng 4. Ipagsama ang boto nilang lahat, panalo pa rin ako. Sa mga darating na panahon, maganda naman resulta. Pag lumaban tayo sa lalawigan ng Batangas, tayo naman ay parating nananalo. Ngunit nung nakaraan 2007, minarapat na si Vilma ang lumaban bilang gobernadora ng lalawigan. Bakit naman kaya? Well, in her particular case, it's very easy for her to win. Si Vilma ay ano baga? Lagyan mo lang ng gasolina yung sasakyan, paikutin mo. Kumaway lang ng konti, boto na agad. Now, I am a mortal. Ako po ay hindi tulad ng aking dalawang kapatid. Alam mo, itong problema sa pamilya kong ito, malalim ang bench ko sa basketball team. Ito, puro star player. Ako ang bangko. Ako ang bangko. Bagamat, hindi ko naman tatanggapin na ako'y nagkukulang pagdating sa larangan ng utak, ng puso, at ng lakas ng loob. At yun po ang ating naging tatak bilang Vice Gobernador ng lalawigan ng Batangas. And today, I think your next question will be, what are my plans? Okay. And what am I doing? At ngayon nga ay bumabalik at talagang sabi mo, dugong rekto, magsiservisyo sa bayan. Eto naman ngayon, alam ang tawag dito sa mga namumulitika, nagpapakabayani in their own little way. At ito nga, buong bansa pa ang tinatakbo natin. Ito. Ano ba itong Metro Party List natin? Alam nyo, tungkol sa nagpapakabayani, hindi ako yan. Hindi ako nagpapakabayani. Basta't ako, ito lang ang hilig ko. May iba hilig maging abogado. May iba hilig maging doktor. May ibang hilig maging professional athlete, basketball player, boksingero. Dumaan ako dito, parating, nakita ko ang Brent. Unang pumasok sa isip ko, doon nag-aaral ang mga anak ni Pacquiao. Tama ba ka? Tama. Okay. So, each to his own, kanya-kanyang hilig yan. At ito, kung ako'y tatanungin niyo ng bata ko, malayo sa aking isip ang politika. Even when I was in high school and college, moving forward, kung sinabi mo sa akin, Ricky, dito ka rin babagsak, ang sabihin ko sa'yo, malaki ang topak mo sa ulo mo. Ngunit, ako pala may topak dahil dito talaga ako bumagsak. No? Hindi ko inaasahan, hindi ko ginusto, but apparently, God has a way. I end up following the path that leads me to where I am today. And yan ang calling mo. and there is a French term. It's called raison d'être. That is French for the reason for being. Ito ang dahilan kung ba't tayo pinapanganak. Nabubuhay, may dahilan. May dahilan kung bakit tayo narito. May dahilan kung ba't ang Diyos ay linikha tayo. So, lucky is the man and fortunate is the man who knows why he exists and who perseveres and works in order to achieve that.
kaya nga naandyan ka ngayon at meron tayong dinadalang party list itong ating Metro, dahil meron tayong something na gagawin para Yes, sir. sa ating mga kababayan, not only for ourselves, sabi nga let's make a difference for others. At itong ating bagong party list na ito, ikaw ang first nominee dito. Yes, sir. Pakikwento naman. Alam niyo po, ang Metro ay isang bagong party list na kung saan ang layunin, ang advocacy at ang tulak nito ay consumer protection. Kung napapansin po ng ating mga kababayan, hindi lang dito sa Laguna, sa Batangas, sa Timog Tagalog at sa buong Pilipinas, there is not a single, ni isa po, partido na tumatayo sa Kongreso na isinusulong ang consumer protection. Maraming ibang mga partido at mga party list, mula sa kaliwa hanggang sa kanan, sa gitna, you can name a few, from the conservatives to the liberals, etc., kanya-kanyang tinutulak. Lower taxes, lower costs, better education, etc., etc. Ngunit kung pag-aaralan po natin ng mabuti lahat yan, magmula nang tayo'y ipinganak hanggang tayo'y mamatay, kay gusto natin o hindi, tayo ay magiging mamimili. At tayo'y namimili ng serbisyo at produkto. Di lang sa pribadong sektor, ngunit gayunpaman pati sa gobyerno. Dahil kay gusto natin o hindi, kapag tayo ipinanganak, we are consumers. And whether we like it or not, tayo ay bibili ng produkto at serbisyo. Sa gobyerno, tayo nagbabayad ng buwis. May serbisyo at may produkto ang gobyerno ibinibigay sa atin. Bilang sa pribadong sektor, tayo ay namimili ng kung ano-anong bagay. Magmula sa pagkain, sa gamot, sa serbisyo, at kung ano-ano pa. At yun po ang gusto kong maging layunin ng Metro at yun po ang amin. Kaya nga sabi ko noon sa inyo, natutuwa nito ang BIR at ang DTI. Baby, may katuwang mo. Kayo watchdog, sila nga nakatingin dyan. Ang BIR sinasabi, kumuha ka ng resibo. Protection din talaga yan. Pero ito, usapang mamimili ito, yung protection ng mamimili ng mga kababayan natin. Kaya ano man ang binili mo. Bumili ka ng serbisyo, bumili ka ng may material man. Produkto. Ikaw ay poproteksyonan ng Metro. Yeah, we aim to push. Ang layunin po namin ay itulak ang consumer protection. Ika nga, ang karapatan ng isang mamimili. Kailangan, kapag meron tayong binili, lalo-lalo na kung gamot, for example, kailangan may visa. Kailangan yan tumatalab talaga. Eto lang sa tabi natin, meron akong nakitang malaking korporasyon, di ka po. I think that's, let's not give them an advertisement. Alam na natin kung ano ibig sabihin. Kailangan tumatalab yan. Nakakasigurado ba tayong tumatalab yan? Nakakasigurado ba tayong tunay yan? Kapag kayo'y... Yung mga paracetamol pa, nakasampu ka ng paracetamol. Yung pala laman asukal lang na ginawang pilduras at pagkatapos doon ay madadiabetes pa dahil doon Ngunit itabi po natin ang pagbibiro. Seryosong bagay ito. Kawawa ang taong bayan. Araw-araw, milyunan, bilyunan ang ginagastos para lang sa load, sa telepono. Ano po? Sa mga cellphone natin. Bigat parating reklamo. Ay kinakain ng load, nawawala, etc. etc. Doon naman sa ilang bagay na kung saan medyo mataas ng konti ang antas.
Digat atin nabalitaan kamakailan may isang sasakyan na bigla na lang habang Atras, binamaneho matabante. niya, what? Di ba? Wasak agad. Di ba? Hindi alam nung nagmamaneho kung ano ba nangyari. Maraming mga reports na ito ay madalas mangyari dun sa particular model na sasakyan na yun. At natural, itinatanggi ng kumpanya na problema ng kanilang produkto yan. Ngunit, ang ginagawa pa nga ay bagkus, may kasalanan daw yung may-ari at yung driver ng sasakyan. So, ngunit, ako naman ay nakakabalita rin ng ilan kung saan may konting kaya, may konting ikan, may konting poder na kapag sila ay nagre-reklamo ay pinapaltan. Ngunit ang karamihan ay asagot sa inyo ay maghabla kayo. Subukan po natin. Sa ibang bansa, sa Europa, sa Amerika, sa Japan, sa Korea, gayan agad-agad may batas. Protektado ang mamimili. Kailangan paltan. Sagutin ang ospital. Sagutin ang kung ano pa. May damyos perwisyon pa. Dito sa Pilipinas, walang ganun. No? We have a lemon law, and that law itself is a lemon. Ika nga, walang ipin. Alam naman natin kung kailangan tayo pumunta sa korte at maghahabla, katagal-tagal. Kaya pa ng mamamayan kumuha ng bastat-bastat ng abogado. Ihabla ang ilang bagay. Ang gagawin niyan is, yain na lang, wag na. No? So, I think consumer protection today At is... ito ang sagot. I think so. Ako, yun na nakikita ko dito. Ito ang sagot Because- ng ating mga consumer. Chris, ang consumer protection ay para sa lahat. Yes. Mayaman, mahirap. May kaya, wala. Alright? Wala tong kinikilingan partido. Wala tong kinikilingan na konserbatibo, liberal. Wala tong kinikilingan na kung ano-anong bagay. Kung hindi, kapakanan at karapatan ng mamimili. So, it is more economic than it is political. And from womb to tomb, we are consumers, whether we like it or not. Tama po. Kaya nga sabi ko, swerte natin at merong isang tao na nagtataguyod ditong party list na to para sa ating mga kababayan, particular dito sa mga mamimili. Sabi nyo nga, walang kinikilingan, walang sinisino. At nakakuha na kayo ng kakape, mga kababayan, itong ating Metro. Why Metro? Well, Metro is because movement for economic transformation. Okay. No? And ito po ay we wanted to find a word that madaling maalala, Siyempre, ang reklamo ng ilan ay para bagang sa lungsod lang yan. Diba? Hindi po ito taga Metro Manila. Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, gayon. Ngunit hindi totoo yan. Ito po ay for everyone, pangkalahatan. Mula Apari hanggang Hulo. Basta't Pilipino ka, mamamayan ka, mamimili ka. You buy from both government and the private sector. You spend your money on government and the private sector. Products and services. Gumagastos tayo diyan. Dapat sulit naman. Sa ibang bansa, tulad ng aking sinabi kanila lang, sa Europa, sa Amerika, sa Japan, sa Korea, protektado ang lahat. Hindi pwedeng magloko-loko ang mga korporasyon doon. Bakbakan yan, laban yan. Dito sa Pilipinas, it's like an infant. Parang sanggol ang consumer protection dito sa Pilipinas. Ako po'y pupusta. Mark my words, ladies and gentlemen, people of Laguna.
Uumpisan po natin ito. Ako lang kaya sa panahon nito ang kaisa-isang tinamaan ng kidlat sa utak at nakaisip nito. Lasa ko hindi. Ngunit, ito ang unang party list na papasok sa politika ngayon na yan ang itinutulak. Ngayon, ako'y pupusta. Darating ang panahon. Uusbong, dadami ng dadami. Kanya-kanyang labasan yan. Kanya-kanyang tulak yan. Etc., etc., etc. And it will grow. This movement for economic transformation will grow. There will be new party lists in the future that will push consumer protection. There will be other party lists who will adjust their advocacies in favor of the consumer. Kasi kung ang issues lang parati ay opposition, administration, kaliwa, kanan, di ba? Liberal, konserbatibo, di ba? Katoliko o hindi katoliko, sa akin yung mga panahon na yan medyo lumilipas na. We are all consumers. Pera ng bayan, alagaan ng karapatan ng ating mga babayan. Anong number nga natin sa balota? Importante yan importante. Baka tapos na tayo baka nalimutan yung ating number. Ang daling tandaan. Madali pong tandaan. Ang partidong Metro Party List ay number 3 sa balota. Ay swinerte po tayo nung iniraffle. Nung unay number 7. Sabi ko, kagaling naman niyan numero 7. Sa dami nang na-disqualify at yung atin naman ay swerting na riyan pa rin. Oo. From number 7, umakyat sa number 3 na hindi ko naman inaasahan ganun ang mangyayari. Ngunit, ganun na. Yun ang nangyari. So, like I said, napakaswerte po natin. Itong unang sabak sa larangan ng politika ng party list ay ipinagpala po tayong magkaroon ng isang bagong partido. Iba ang layunin kung ikukumpara sa lahat. Nakafocus hindi lang sa politika, ngunit talaga sa mga mamimili, consumer protection. And numero 3 sa balota, huwag po natin kalilimutan, Metro po. Salamat po sa Ricky Recto at napagbigyan niyo po kami dito sa ating interview. Ito po yung live na napapanood dito sa Laguna TV at ito'y i-replay for 1 week. Really? Yes, oo. But Chris, ako po ang dapat magpasalamat sa Hindi, bisita ko kayo sa Laguna. Hindi, alam mo, natutuwa lang ho ako. Yung mga advocacy ninyo, yan ang kailangan ng taong bayan. Kami sa media, di ba, ang gusto rin namin bantayan yung ating mga kababayan, sino nanloloko sa kanila. Yeah, that's true. Tayo mga nasa gobyerno, ganun din. Mahal natin ang ating mga kababayan. Chris, kaya ako naniniwala ako na magiging kakampi natin ang media dito sa larangan ng ating itinutulak. Tama po. I'm very confident that media will be on our side when we are, if and when we are elected, and when we sit in Congress. Naniniwala po ako na media will always be looking for us and our opinions and our positions regarding consumer protection. Ako po'y magpapasalamat sa iyo, Chris, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na ako'y naimbita po dito sa inyong lalawigan. At welcome po kayo. Welcome. In behalf of our, siyempre, ng ating pamahalang panlalawigan bilang PIO ng lalawigan ng Laguna. Nga dito pala, po, no? sa atin sa Laguna TV ay welcome na welcome ang isang future Congressman Ricky Recto. A final message sa ating mga kababayan, boss. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat dito sa lalawigan ng Batangas kasama na Laguna. Sorry. Okay. Nasanay ka lang. Nakasanayan. No? Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat for inviting me and listening to my positions itong umagang ito. I understand i-replay ito ng ilang
para sa loob ng isang linggo. Marami pong salamat. Sana po ako po'y tiklop tuhod na nakikiusap po sa inyo. Mga kababayan ko, mga Tagalog, suportahan po natin ang partido ng Metro dito sa darating na halalan. At hindi po tayo mapapahiya. Lalaban po tayo with a lot of brains, with a lot of heart, and with a lot of guts. We're gonna fight. And I guarantee you, you're gonna enjoy watching it. Maraming pong salamat sa inyo. Okay, salamat. At yun naman ang inaasahan namin sapagkat nasa Batangas ka yun naman ang inasahan din namin sa atin po. Alam niya, sabi ko nga, itong lalawigan ng Batangas at Laguna ay magkaduksong. Ako'y Batanggenyo, Lagunenyo ako, kaya kami magkakakilala, yung mga kaibigan ni Sir Ricky, makakilala rin namin, mga partners din namin. At salamat po sa lahat ng sumama sa akin mula kaninang umaga dito sa ating programa sa Kasandigan po ng Bayan, sa One on One. Sa lahat po ng mga nagte-text sa akin, hindi ko na po, kamusta raw si Ate B, mga nagte-text sa akin. Ayos naman po. Si Vilma ay tapos na sa pagkasok gobernadora. No? At yung Vice Governor naman niya, ika nga isinusulong sa pagiging gobernador. No? So, 4 silang nagbabakbakan dun for governor and maganda naman. Maganda naman ang sitwasyon dun sa amin. Si Vilma ay lumalaban ngayon bilang kongresista. No? So, itong kauna-unahan niyang pagkakataon na magbula mayor, governor, ngayon ay magko-congressman. May bago pong distrito ang lungsod ng Lipa. At kayo pa man, ang lungsod ng Batangas. Dati po ang lalawigan po namin ay 4 ang distrito. Ngayon ay 6 na. No? So, automatically, Batangas will have 6 congressmen. Automatic yun. Kaya gusto natin o hindi, magkakaroon ng 6 yan. Hindi magkatabi kayo sa seat kasi pareho kayo recto di ba? Hindi ko sigurado yun. Hindi, dahil sa Congress, magkakatabi yung apelyido di ba? A, B, C, D, E, kaya seatmate kayo tiyak nun. At inaasahan na namin yan. At alam niyo ito, mga kababayan, pride po ito ng ating Timog Katagalugan ng Southern Tagalog. Kaya ito na may para sa atin, para wala namang masamang intensyon. Ito po ay para sa ating mga kababayan. Sa lahat po na sumama sa akin, at boss, salamat po ulit at marami pa tayong papasyalan. Maraming salamat sa sumama sa ating one-on-one. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. Okay, meron sa ating programang one-on-one at dito pa rin sa atin sa Laguna TVC. Ipagsabi, kamusta po mga kababayan natin? Ingat-ingat po, maguglas ang kalsada. Pag sinabi ko po year, siyempre nandiyan po kami kay Henry Board, Safety and Legislative. Ayun po yung Legislative. Kamusta po ang relasyon niya sa atin? Alam nyo, lahat po na naglalaban-laban, sa politika lang yan. Isa lang ang pangarap niyan, maglingkod ng tapat at mahusay sa ating bayan. Sino ang mas pinagkakatiwalaan?